magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. It's Wednesday once again. Welcome to our midweek Bible study. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Patuloy tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama na patuloy tayong pinagkakalooban ng pagkakataon na ito, kalayaan na makarinig ng kanyang magandang balita. But before anything else, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, o kabanal-banalang Diyos Ama sa langit, Diyos naming dakila at mapagmahal, na hindi nagkukulang sa amin sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na sa espiritual. Kung kaya sa gabing ito, Ama, manguna po kayo. Lord, we ask for your anointing, una sa lahat, sa gagamitin mo sa gabing ito, sa pagpapahayag ng iyong salita, at ganoon din po sa music ministry, sa banda, sa magpapakanta, Panginoon. Lord, may your name be glorified tonight. And we ask for the guidance of your Holy Spirit, Panginoon, sapagkat wala po kaming magagawa kung wala kayo. Kulang ang aming kaisipan, ang aming pangunawa, para maabot namin ang bawat salitang aming maririnig. Kaya Lord, be with us through your Holy Spirit, Panginoon, at muli sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan
ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you, Lord. So, it's 35 days before Christmas. Makakapag-ipon-ipon pa tayo, mga kapatid. Yan. Announcement po, mga kapatid. Meron po tayong water baptism na gaganapin po sa Kailaway, Calo Mendez Outreach. November 23, 2024, and it's a Saturday. Magsisimula po ng alas 8 ng umaga. Gaganapin po sa Joshua Barcelona's Place, Pulo, Kailaway. Ayan. Kita-kits po tayo dyan. And of course, hindi natin makakalimutan ang nagse-celebrate ng special day nila, November 20, 2024. Happy birthday! Uy, si Nanay Feli. Happy birthday, Nay Feli! And of course, Sister Melissa Soledad, Sister Karen Beltran, Sister Catherine Olar, Brother Jeffrey Kawilan, Brother John Paul Hernandez, bro. Special day mo ngayon. And Brother Ivan Sahol. Happy birthday and enjoy your day. Take it away, Brother Bong. Yan. Happy birthday po once again, mga kapatid, and enjoy your day. Yan. Sige. Let's prepare ourselves and let's welcome the praise and worship team. Yan. Hello po mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng sumusubaybay at nanonood. Ayan, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Halina po tayo at sumamba po tayo. Magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Kaya lahat po nasa kanilang mga tahanan o ikaw man ay nagbabiyahe sa ngayon, sumabay po kayo sa pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. All my being, praise His holy name. And do not forget how kind He is. He forgives all my sins, heals all my diseases, and keeps me from the grave, and blesses me with love and mercy. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya utusan natin ang ating mga kaluluwa na magpuri sa Diyos. Kaya awit tayo ngayon, mga kapatid. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y galak na galak sa iyo, Panginoon. Papa.
isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapalad, bilang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala ako. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala ako. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa'yo iaalay. Wala nang iba, sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoon Jesus. Salamat sa'yo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa'yo iaalay. Wala nang iba, sasambahin. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Lord, sa pagbibigay niyo palagi sa amin ng pagkakataon na masumpungan namin ang iyong mga salita na nagbibigay ng buhay, kalakasan sa aming lahat. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking
Gugunitahin mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking paghahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa'yo ang laman ng puso ko. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking paghahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa'yo ang laman ng puso ko. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo.
Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Oh, praise God. Hallelujah. Kay buti mo sa amin, O Diyos. Wala kang katulad. Napakabuti mo, Diyos. Dakila ka, O Diyos. Sinasamba ka namin. Aming Diyos, Panginoon namin lahat. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Salamat, salamat, salamat sa Panginoon at thank you sa ating music ministry. Now, to continue with our series which is all about the book of the Romans, let us all welcome Minister Elmer para sa next part ng chapter 3. Let's welcome our brother. Good evening, Comfy Family. Ang purihin ng Panginoon. Salamat muli sa Diyos at muli tayong kita-kita, nagkasama-sama, ating midweek Bible study. At dito nga po, tayo tumatalakay sa Book of Romans. No? Atin na pong natalakay ang chapter 1, chapter 2, at nung isang linggo po, last Wednesday, ay Romans 3 na natalakay ni Pastor JB. Ngayon po mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa chapter 3, ating pong talakayan ngayon ng Romans chapter 3, verses 10 to 12 at 19 to 20. Praise the Lord. Ganito po ang nakasulat mga kapatid. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sa verse 19 up to verse 20, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahila ng sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan
ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, muli salamat po sa malayang oras, Panginoon, na muli mo kaming nipon, tinawag, Panginoon, upang muling mag-aral, makinig sa inyo. Panginoon, dalangin namin na muli po, tanging pangalan mo lamang ang siyang maitaas at pabigyan ng luwalhati sa aming kalagitnaan. Lord, sa aming kawalan, kayo po ang magturo sa amin ng inyong mga mensahe sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Itong ating binasang mensahe ng Panginoon sa Romans 3, verses 9 up to verse 20 yan. It is a passage in the Bible that conveys the message that all people are subject to God's judgment and are equally under the power of sin. No? Na talagang dito binibigay sa atin ang mensahe na ang lahat ng tao ay talagang dadaan, mga kapatid, no? Sa hukuman ng Panginoon, to be judged by God. At dito nga, sinasabi rin na lahat ng tao rin ay talagang nasa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga sinabi, Romans 3:10, lahat talaga ay no one is righteous, not even one, no? Walang matuwid, lahat ay nagkasala. So dito ating tignan ang mga mahalagang mensahe na nais ipatungkol sa atin dito sa ating pag-aaral, no? Una-una na sinabi nga na talagang no one is righteous, no? Not even one. Na talagang yan tayo, yan talagang kalalagayan ng tao. We are all under sa kapangyarihan, sa power of sin. Kaya nga, purihin ng Panginoon, no? Alam nyo, ang Diyos ay talagang sobrang kanyang biyaya sa atin. Alam niya ang kalalagayan ng tao na talagang nasa sa kapangyarihan, bihag ng kapangyarihan ng kasalanan. At talagang alam niyang hindi kaya ng tao na makawala rito. Kung kaya't ganoon na lamang sa kanyang grasya ay pinagkaloob ang ating Panginoon sa Kristo. Sa sino mang tumanggap sa ating Panginoon, manalig sa Kanya, mampalataya sa Kanya, ay tunay na papapalay. Sabi na kanyang salita sa Galatians 5:1, freedom is what we have. Because Christ has set us free. Tayo tunay na malaya sapagkat mismong ang ating Panginoon sa Kristo, tayo ay pinalaya. Kaya nga napakaganda, mga kapatid, nito, no? Bagamat no one is righteous, sabi nga ng Psalms 14:1, to establish that there is no one who does good. Ganyan talaga tayo, mga kapatid, eh. Pero sa awa, sa grasya, sa dakilang pag-ibig ng Diyos atin, tayo nagsimulang tumanggap, manalig sa Panginoon. Tayo napalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Dito nga, no, ating tingnan, no, yung pagiging ating sinful, no. Kasi totoo, itong ating sarili, ating katawan, yan talaga, eh. Sabi nga, sinfulness is expressed through our body, mga kapatid, no. Na talagang ang main instrument sa kasalanan talaga is ating katawan, mga kapatid, no. Talagang they use their bodies to express sinfulness. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, di ba? Yung laging ginagamit na tool ng kaaway sa atin for us to commit sin, yung lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Yan. At yan, sangkap ng katawan natin. That expresses sinfulness, mga kapatid. At
di lamang yun. Dito nga sinabi sa ating mensahe, no, na yung pagpapaliwanag tungkol sa the law o yung sinasabing utos ng Diyos, no. That sabi nga through law or tinatawag na Mosaic law, no one can be justified by following the law, no? Natunay na hindi tayo kayang palayain ating pagsunod sa utos, sa kautusan. Sa Ten Commandments, di po. Naman natin na wala pong nakasunod niyan. Masunod mo man yung siyam, isa ay hindi masunod, na lahat ay yung na-violate na. So we cannot be justified by observing the law. Because the law only show people their sin. Totoo. Pamagitan ng mga kautusan, nalaman ng tao ang kasalanan. Yun lamang mga kapatid yan, ang ginagawa ng kautusan mga kapatid. But the law cannot save us. Tayo magkakaroon lamang ng kaligtasan, magiging matuwid sa paningin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sabi nga mga kapatid, that Paul arrives at the good news that righteousness before God is available through faith in Christ's death. Kamatayan, mga kapatid, ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, yan. Ating pananalig dito, tayo po ay napabilang bilang matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Kaya praise the Lord, no? Salamat sa Panginoon na kung saan ay ating dating buhay, all people are under sin, no? At the law cannot save us. It only brings awareness of sin, po ba? And the sin breaks all kind of relationship. Ba, totoo yan, ang kasalanan. Yan ang sumisira anumang uri ng ugnayan, especially ating ugnayan sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, being under sin means that people's relationship with others are ruined. Ganyan ang kasalanan, mga kapatid. Tunay, yung kautusan ng Panginoon, hindi yan ang magpapalaya sa iyo sa kapangyarihan ng kasalanan, kundi ang ating pananalig sa redemptive work ng ating Panginoon. Kanyang pagbububo ng dugo, pag-aali ng kanyang buhay, kung po tayo naging malaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya purihin ng Panginoon, no? Na ngayon sa ating bagong buhay, talagang tayo ngayon napabilang bilang mga matuwid na sa harapan. Dati, walang matuwid. Nung tayo'y nanalig kay Jesus sa ating Panginoon, napabilang tayo ngayon mga kapatid, bilang matuwid sa harap ng ating Panginoon. Sabi nga mga kapatid, believers practice righteousness because they are renewed. Kung tayo'y nanalig, pampalataya, pag-ugnayan sa Panginoon, nabago. Renewed, nabago ang ating mga buhay. Kaya nga tunay ang ugat ng pamumuhay sa katuwiran ay ang pagbabagong buhay natin. Regeneration is the root of righteousness. Hanggat hindi tayo nagkakaroon ng tunay na ugnayan sa ating Panginoon sa Kristo at wala ang pagbabago ng buhay natin, malabo tayong makapamuhay ng tunay na matuwid sa harapan ng sabi ng 2 Corinthians 5:17, when anyone is to Christ, he is a new being. Old is gone. The new has come. John chapter 3, verse 3. We must be born again as to enter into His kingdom. John chapter 1, verse 12. Inumang tumanggap, halig kay Jesus, ay pinagkalooban ng Diyos para patang tawaging ay why not?
regeneration, ating renewed life, yan nag-spring up ang ating kalalagayan bilang righteous in the sight of God. Dalawang bagay na napakahalaga mga kapatid to. Ating tinanggap na katuwiran ng Panginoon. Una, tayo po'y ibinilang na matuwid ng Panginoon. Sa Romans 5:19, sabi nga mga kapatid, kung papaanong si Adan, ating unang magulang, ang kanyang kasalanan ay imputed sa human race. Di po ba alam natin? Tayo naging makasalanan, kaya naging no one is righteous because of Adam's sin. Because his sin, Adam's sin, was imputed to human race. Yan tayo mga kapatid. Ngunit, sabi na 1 Peter 2:24, our sins, ating namana, the imputed sin, the Adam's sin, imputed on human race, were imputed to the righteous Son of God, our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, grabe ang biyaya ng Panginoon. Alam ng Diyos di ka makakalaya sa kasalanan. Kaya't ibinigay lahat ng kasalanan ng human race imputed sa ating Panginoon sa Kristo. 1 Peter 2:24. Siya na lahat, mga kapatid, ang nagbata at ng kasalanan ng sanlibutan. Upang tayo ay mapalaya, malinis, mapatawad dito. Ganyan mga kapatid, ang kagandahang loob, ang grasya ng Panginoon sa atin. Mapabilang lang tayo bilang matuwid sa harap ng Panginoon. Hindi lamang yung mga kapatid. Sabi ng 2 Corinthians 5:21 that Jesus' righteousness is imputed to those who believe in Him. Yan ang pinakamagandang biyaya ng Panginoon. Ang katuwiran ni Jesus ay ibinahagi sa atin sa mga taong sumampalataya sa Kanya. The righteousness of God in Christ gives the believer a solid standing before God. Yan ang mga magandang mga kapatid. Katuwiran ng Diyos, pamamagitan ni Kristo, ang nagbigay sa ating mga Kristiyano. Isang matibay na kalalagayan, matibay na posisyon sa harapan ng Diyos. That I am righteous in the sight of God because of right. Kaya when we stand before God, meron kang courage and boldness to say, I am righteous in the sight because of my faith in His Son, Jesus Christ. Napakaganda mga kapatid niyan. That we have been justified, declared righteous by faith. Romans chapter 4, verse 5, mga kapatid. And Romans 4:22. Yung naganap kay Abraham Siya po'y ibinilang na matuwid ng Diyos, bunga ng kanyang pananampalataya. Sino mang sumampalataya ating Panginoon sa Kristo ay mapapabilang na matuwid. Sino yan? Tayo yan, mga kapatid. Tayo yan. Kaya meron tayong solid standing relationship, vision before God, that we are righteous before God. 1 Corinthians 1, verse 31, sabi rito, that Christ is the wisdom, the holiness, and the righteousness of God. Jesus ang katuwiran ng Diyos na siya nating tinanggap. Kaya nga every time God will look at us, mga kapatid, He see the righteousness of His Son in us. Kaya tayo'y matuwid sa harapan ng Panginoon. Dahil sa ating pagtanggap sa katuwiran ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Christ is the righteousness of God. Ganyan ang binahaging katuwiran ng Diyos sa atin. Bunga ating pananampalataya sa Kanya. Ano pa? Tayo po'y binahaginan ng Kanyang katuwiran, mga kapatid. We became partakers of His divine nature. Sa 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Tayo nga'y binahaginan
ng likas ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi nga ng John chapter 3 verse 27, di ba? That no one can have anything unless God gives. At bilang taglay mo na yan, this must be our practice. Yan ang ating style, pamumuhay, mga kapatid. Matuwid na pamumuhay. Ay meron ng imparted righteousness. Because imparted righteousness is the righteousness produced in our Christian life through our Lord Jesus Christ by the indwelling presence of the Holy Spirit. Kaya nga practice pamagitan, presensya ng Espiritu Santo, makakapamuhay tayo sa katuwiran ng Panginoon. As we abide in Him, the fruit of righteousness are being manifested in our everyday Christian. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, Matthew chapter 6 verse 33. Di ba sabi doon? Always seek the kingdom of God and His righteousness. Kalooban ng Panginoon. Lagi natin maging pursuit, maging goal, palagian, katuwiran ating Panginoon. Romans 14:17. For God's kingdom is not a matter of eat and drink, but of ang ating pagpasok sa kaharian ng Panginoon ay pagitan ng pamumuhay. Yan tayo. Ating pamumuhay, yan ang ating practice, mga kapatid. Ng pagpapala, mga kapatid, ng righteous living. Dadaloy ang biyaya ng Panginoon sa mga taong namumuhay sa kanyang katuwiran. Sabi nga ng James, mga kapatid, di ba? James 5:16, the prayer of a righteous person has a powerful. Ang biyaya, mga kapatid, ng pamumuhay, living righteously. Pag nag-pray tayo, agad itong hiringgin ng Diyos. Ito, living right. Muhay tayo. Gabay, sa patnubay ng Espiritu Santo, always abiding in Christ. Kaya salamat sa Panginoon. Ating babalikan yung ating dating buhay, kahit anong pilit mong magpakatuwid sa pamagitan ng pagsunod sa law, we fail. Ngunit nung tayo'y tagpuan ng Panginoon at tayo tumugon sa panawagan ng Diyos, tayo sumampalataya, nanalig sa Kanya, biyaya ng Panginoon. Tayo ngayon ay binahaginan at ibinilang na matuwid ng Diyos. Sabi nga the law demands righteousness, but Christ gives righteousness. Tunay, ka lamang, mga kapatid, Panginoon sa Kristo, siyang makapagkakaloob sa atin ng tunay na katuwiran. Kaya salamat sa Panginoon, sa buhay natin ngayon. Manatili po tayo. Pagtibayin natin, paglalimin natin, lumago tayo, mga kapatid, ating pananalig sa Kanya. Lalo pang lalalim, yayabong, lalawak, ating pamumuhay, ang naayon sa katuwiran ng ating. Praise the Lord. Tayo po'y muling manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, muli, salamat po sa gabing ito. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Panginoon, na muli mo kaming tinuruan upang kami makapamuhay palagian na matuwid sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa kagandahang loob mo. Tunay, Panginoon, binago mo, Panginoon, ang aming lumang katatayuan. Ginawa mo mainam na kalalagayan sa harapan niyo, Panginoon. Kaya right now, Lord, we can boldly say that we are righteous in the sight of God because of our faith in your Son, Jesus Christ. Kaya Lord, lahat ng pasasalamat, papuri, luwalhati, kami binabalik, Panginoon, sa inyo. Gandang loob, Panginoon, ibinigay mo sa amin. All glory and honor is you. This we pray. In Jesus' name, amen, amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy